Ngayon nga po, nagulat tayo sa talagang pagbaha sa Maynila. Maynila, di ba kila Yorme? Bang-baha po ang Maynila, hindi nakapasok ang ibang bata, lumulusong ang ibang bata, na-stranded po ang mga sasakyan. Ngayon po, sa kabila ng ganong nangyayari, ang ating mayor ng Maynila ay talagang nakikipagbangayan pa. Ayan po ang sinasabi natin eh. Ito po ang sinasabi natin. Di ba? Kung talagang gusto natin maayos yung Maynila, hindi po yan madadala ng pakikipagbangayan. Diba? Si Mayor Isko Moreno po, ayaw po tigilan ang bangayan sa Maynila. Talagang gusto-gusto niya, yung mga hindi niya kaalyado ay birahin niya. Diba? Kasama niya pa po, kasama niya pa ang cookie ni Mocha. Maynila po ang lungsod sa Metro Manila na may pinakamaraming flood control project batay sa datos mula sa sumbongsapangulo.ph website. Pero binabaha pa rin ang maraming lugar gaya ng nangyari kanina. Ang panawagan ni Mayor Isko Moreno, imbestigahan ng Senado ang mga flood control project sa Maynila na anyay kinasasangkutan ng ilang kongresista. Ayan na naman, ibabato niya na naman lahat sa kongresista. Ito po kasi problema, Mayor Isko. Hindi po kami galit sa inyo. Gawin na lang natin yung trabaho natin. 'Di ba? Gawin na lang natin yung trabaho natin. Gibain mo na yan Dolomite Beach na ginawa ni Digong. Yan ang isa sa mga problema. Sinabi na yan eh. Alisin mo na ang Dolomite Beach. Hindi makalabas ang tubig. Yun ang problema sa Maynila eh. Ngayon, ibobunto mo na naman sa mga kalaban nyo sa politika. Pero pag hindi mo kalaban sa politika, meron daw, nirereklamo nga, sa Blooming Treat, merong barangay hall doon, hindi nyo tinatanggal. Ang sagot naman ng ilang kongresista, pagpropose lang sila ng proyekto. Saksi, si Saga Ginao. Baha sa labas ng Senado kaninang umaga dahil sa malakas na ulan. Kaya ang ilang pari at miyembro ng simbahang magpe-prayer rally dapat sa labas ng Senado, kinailangan sumilong. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ang kanila pa namang pinoprotesta, ang kontrobersyal ngayong flood control projects. The crisis of the heart, the crisis of faith, the crisis of moral crisis, no? Talagang bumagsak na, hindi na nahihiya yung mga nagnanakaw sa gobyerno. Talagang garapal. Sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research, may mahigit 1,000 na flood control projects sa Metro Manila na nagkakahalaga ng 52.66 billion pesos. Sa buong Metro Manila naman, ang City of Manila ang may pinakamaraming flood control projects na nagkakahalaga ng 14.46 billion pesos. Sa 20 pinakamalaking flood control projects sa Metro Manila, 13 ang matatagpuan sa Maynila. Kabilang dyan ang installation ng booster pump sa Estero de Magdalena sa Tondo, booster pump sa Estero de Binondo, Estero de Quiapo at iba pa. Kaya si Manila Mayor Isko Moreno may pasaring kaugnay sa mga flood control projects na tila hindi raw pinag-aralang mabuti. Magpapasaring na naman siya. Diba? Alam mo, kung gusto natin maging Mayor Vico Soto, kasi yun na po ang pamantayan, Vico Soto po talaga pamantayan, hindi si Magalong. Si Magalong, wala po yan. Wala. Ang pamantayan po kasi Vico Soto. Si Vico Soto ganyan ba? 'Di ba? Sinisi niya ba yung gumawa ng City Hall tabingi? Sinisi niya ba yung gumawa ng City Hall kinurakot? Hindi niya sinisi. Ang ginawa niya, nagtrabaho na lang siya. Kasi kawawa po yung mga residente eh. Sa totoo lang po kahit banatan natin ng banatan tong mga congressman dyan, sino ba yung tinutukoy niya? Yung mga congressman na, basta sino mabanggit na congressman dyan? May mangyayari ba? Di ba? Ang banatan natin, ayusin natin ang drainage system. Yan na po problema sa Maynila. Kita natin na
iipon ng tubig. Walang malabasan ng tubig. Di ba? Ang problema natin, ang basura, matindi ang basura. Nakita nyo, nagulat siya mismo. Alam naman niya eh. Bago siya umupo, tita mo yung basura. Hindi po ito kasalanan ng mga, although sabihin na natin, may kasalanan din ng mga congressman. Lahat may kasalanan. Kasalanan ng mayor, kasalanan ng congressman, kasalanan nino ng mga residente ng Maynila. Baboy sila eh. Diba? Yan ang problema eh. Halatang-halatado, porkit kalaban ni Sara Duterte, prosecutor, babanatan niya. Kung babanatan mo ang mga congressman, kasi ganito yan eh, kung babanatan mo ang mga congressman, banatan mo ang congressman, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lahat sila. Pero binabanatan mo, specific lang eh. Bakit yung Maynila, putol-putol ba yung mga kanal dyan? Di ba dire-diretso po yung mga kanal dyan? Magkakadugtong ang kanal lahat ng Maynila. So, ba't babalatan lang natin yung kalaban ni Sara Duterte? What the fuck? Ang layo kay Vico Soto nito. Si Vico Soto hindi po ganyan. May sinisi ba si Vico Soto, congressman? Oh. Sinisiban nila ni Vico Soto yung dating anuan ng Pasig. Nakita mo yung City Hall ni Vico Soto? Tabingi. Nakita mo yung City Hall ni Vico Soto? Giba-giba yung loob. Yung kisame, lawlaw. Sinisi niya ba? Hindi. Anong ginawa niya? Nag-propose siya ng bagong City Hall. Inayos niya, pansamantala. Ganun kasi. Ganun po kasi dapat. Alam nyo, kawawa kasi mga Manileño. Kung dadagdag ka pa na puro babanata mo congressman, may maitutulong ba yun sa mga kababayan natin lumulusong? Hindi na ganito kasi dapat. Hindi na dapat dito yung panahon ng style ni Digong. Style na ni BBM ngayon. Diba? Ikaw ang lumapag. Anong proposed action mo? Yun. Ngayon, kung makikita mo talagang may paglabag, edi, anong gagawin mo? Action. Oh, kung gusto mo talagang kasuhan mo, expose mo, ibigay mo yung real facts, real figures, ibigay mo yung real documents. Pero kung wala pa tayong mga real documents, real facts, real figures, real plan, blueprint, na involved sila, huwag natin anuin. Kasi kawawa yung mga Manileño, tignan nyo kahapon, nakakaawa po talaga. Anak ko nga, stranded ng 5 oras bago makauwi. Huwag mo masisihin sa congressman. Sisihin natin, tayong Manileño, baboy tayo. Yan nga sabi ko eh. Baboy ang Manileño. Yun ang turuan nyo. Dahil kung naturuan nyo ang Manileño, kada barangay, iayos ang basura. Walang babara sa mga drainage. Hindi, balaura tayong Manileño. What the fuck? Hindi natin, anong malay niya? Totoo naman sabi ng Congress, anong malay nila? May magandang flood control. Sabihin na natin, may magandang flood control. Yung Manileño naman, balaura. Nagtatapon ng supa, nagtatapon ng rep. Kahit gaano kaganda yung flood control, walang mangyayari dyan kung balaura ang mga tiga Manileño. Sa Pasig. Kita mo? Sa Pasig. Meron doon, iniiwalay nila yung basura. May schedule ng basura, maayos. Wala sa Pasig yung parang gabundok na basura ng Divisoria. Kung turuan natin yung mga tiga-Divisoria na maayos na lalagyanan ng basura. Makakatugon ba talaga sa problema ng baha sa Maynila? Talagang kami may pinakamalaking flood control project. Iyang mga programa na yan, walang due notice. Wala kaming impormasyon. Hindi ipinaalam. Hindi nabigyan ng pahintulot ng pamahalang lungsod ng Maynila, which ordinarily we will give. Nanawagan pa siya sa Senado na isama sa investigasyon ang flood control project sa Maynila.
Huwag ka naman maniwagan sa Senado. Sila nga ang kurakot. What the fuck? Sino tatawagan mo? Si Joel is Lord? Maynila na ani ay kinasasangkutan ng ilang kongresista. District 2, District 3, District 6, alam naman ng mga taga Oh, ano yan? Mali tama si District, sabi ni Unified, sabi ni Yorme, District 2, District 3, District 6. Ayun lang. Halata na kagad, Yorme. Halata na po kagad, 2, 3, 6 lang. Ilan ba distrito sa Maynila? Umpisahan nyo sa 1, 2, 3, 4. Ganun. Ano yan, may putol? Ano yan, may putol, Yorme? 2, 3, 6 lang palagi. Sa District 6, kila Benny Abante. Tiga dyan po ako. Walang ganong baha dyan. Kila Benny Abante. Mali na naman yan. Santa Ana. Bumaba lang din talaga pag may ano na. Pero 6, wala pong gano'n yan. Tiga dyan ako eh. Talaga oh. Bumaba lang dyan sa may parting Pandakan, sa Hatian. Sa may parting Pandakan, bumaba talaga yan dahil sa ilalim ng tulay. Makikita mo dyan. Pero District 6, abante kitang-kita na ng pangmumuliti ka eh. Ma'am Jem Baracao, thank you po mami. Thank you po Jem Baracao, mami. So they should be investigated also. Kaya nga welcome welcome development yung ginawa sa Senado. Papagawa ng flood control na hindi tumatakbo. O tapos parang wala lang. Bandang huli, alam mo Sandra, nakakalungkot dito. Alam mo sino sinisisi ng mga congressman o DPWH? Kawawang DPWH. Pero alam din ng mga Pilipino, alam din ng Manileño na mahilig makialam ang congressman sa project ng DPWH. Yan ang katotohanan. Si Manila 3rd District Representative Joel Chua pala eh. Si Joel Chua pala, kaya pala District 2, 3, 6. Okay. Kaya pala eh. Kaya, ano ba? Kaya pala may putol. Joel Chua, Abante, tapos yung isa, kaya pala 2, 3, 6 lang. Yung prosecutor lang. What the fuck? Sino ba isa? Valeriano. Kaya pala 2, 3, 6 lang. Joel Chua, Valeriano, Abante. Kaya pala putol. What the fuck? Ano ba yan, Yorme? Ano ba yan, Yorme? Paano natin maayos yung Maynila? Putol yung district mo. 2, 3, 6 lang ang laging baha. District 5, bumaba. Yorme, dyan sa may St. Anthony. Sasabihin ko na sa'yo, Batang Manila. District 5, bumaba. Dyan sa may St. Anthony, bumaba. Ano ba yan? District 5 dapat kasama. Dyan sa may Quirino. Binaba dyan sa may Quirino. Bago mag-LRT. Ba't di mo sinama? Sa may Quirino, sa may Andox. Sa may Bureau of Plant. Binaba. Ayan Gusto mo pa? Adriatico, binaba. May Manila Zoo, binaba. Ano ba naman yan? 2, 3, 6 lang. Valeriano, Joel Chua lang at Abante ang binaba. District 5, Quirino, binaba.
Maniniwala na po sana kami. Kaso putol yung distrito mo eh. Pare-parehas lang yan ng drainage, magkakadugtong. Ayan, buong Abad Santos, Sweet Sense, binaba. Pandakan, binaba. Oh, Pandakan, binaba. Hindi pwedeng 236 lang. Sa may UN, tama. Manila Doctors, binabaha. Alam namin yan, laking Manila tayo. Yan sa Pandaka, sa may Unilever. Lagpas ka lang ng konti, binabaha na. Ngayon, kung di ka talaga Manileño, maniniwala kang 236 lang. Pero katulad natin Manileño, alam natin eh. Espanya, tama. Crossing ng Espanya. Lacson Avenue, corner Espanya. Binaba. At higit sa lahat, ano pa? Oh. Diba? Oh. Chua, sinabing nagpo-propose lang naman ang mga kongresista. Kami, ang trabaho namin, mag-propose ng mga project. Halimbawa, yung mga infrastructure na sa tingin namin ay kailangan. Dahil kada distrito, may mga umiikot dyan na mga district engineer at sila ang tumitingin talaga. Itinanggi rin ng kongresista ng 2nd District ng Maynila na may kaugnayan siya sa flood control projects. Puro po hearsay naman si Mayor Isko Moreno. Yun! Kaya pala, Valeriano, Chua. Kaya alam mo, alatang-alata, Yorme, alatang-alata po, dapat hindi mo na lang 236. Nilahat mo na lang ng distrito. Mali ka dito, alatado eh. Alatado, 236 lang binabaha. Sa 5, baang baha sa Quirino, baang baha sa St. Anthony, baang baha sa St. Anthony, Jollibee, crossing ng Jollibee, St. Anthony, tsaka BDO, baang baha. Kahabaan ng San Andres, baang baha. Paglagpas mo sa may San Andres Bukid, sa may sa may Onyx, binabaha. Ano ba? Mali, Yorme, hindi 236 lang. Mali ka dun. Congressman, nagpo-propose lang naman talaga ng project sa DPWH. Pero para makialam, hindi po ako engineer. Sa gitna nito, kapwa sinabi ni Moreno at DPWH Secretary Manuel Bunoan na maraming aspeto ang flood management. Bukod sa pagdaragdag ng pumping stations, kailangan ding halimbawa na ayusin ang dinadaluyan ng tubig. Alam nyo, ayusin talaga ang dinadaluyan tubig, Yorme. Huwag mo nang ipagtanggol yan dolomite. Buksan mo na yan dolomite. Alisin mo na yung dolomite. Hayaan mo nang simula nung may dolomite, naiipon na, hindi nakakalabas ang tubig eh. Bilang Manileño, kitang-kita namin ang pagbabago. Sa lugar namin, pag may bagyo, hindi bumaba, depende na lang pag 1 linggo, dire-diretso ulan, baha. Simula na nagka-dolomite at yung reclamation project dyan, wala nang lagusan ng tubig ng Maynila. Pinipigil, alisin mo na yung dolomite. Huwag mo nang ipagtanggol si Digong, Yorme. Alisin mo na yung dolomite. Pinipigilan yan, lilabas yung tubig. Ano pa ba kailangan natin? Isasangkalan mo sa hayop na dolomite niya na iilang metro na hindi ka naman makatagal kasi mabantot dahil puro basura. Diyan na yung tubig. Kasi nga may filter pa raw dyan. Para yung makikita na tubig sa dolomite, maganda. Pag may bagyo, basura. What the fuck? Linisin ang mga estero, kolektahin ang mga basura. Actually, sinasabi namin, yung ginagawa namin ng interview,
engineering interventions in Metro Manila is just part of the flood management program in Metro Manila. Flooding in Metro Manila, it has to be done collectively and holistically. I-address naman natin yung waste management. I-address natin yung mga resettlement. Yes, waste management, importante kasi Yorme, waste management talaga kasi yung mga Manileño, balaura katulad namin. Balaura ang Manileño katulad ko. San nagtatapon ng basura? Oh, yun eh. Aminin natin huwag tayong pa-impokrito rito. Sa mga informal settlers, settle natin yung old drainage system. Hindi naman namin lahat panyan eh. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Sa payag naman ni Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. Okay, tamo, 236 nga, Abante, Valeriano, Chua lang ang tinamaan. What the fuck? Abante, Chua lang ang tinamaan. Pwede ba naman yun? Sinabi niyang magkakakonekta ang mga daluyan ng tubig, drainage at flood control. Okay, tama. Common sense lang po, sabi ni Abante. In a city like Manila, the waterways, drainage system, and flood control measures are interconnected. Tama yun. Alam naming Manileño yan. Diba? Magkakadugtong ang drainage system yan eh. Paanong 236 lang ang problema? Na-skip yung 145. Ano yan? Single out certain area o district is clearly not the way to go. It will not bring us any closer to a solution. Tama yun. Alam mo, solusyon po ang hanap natin, hindi sisihan sa Maynila. Solusyon na po ang kailangan dito. Hindi na natin kailangan sisihan, Yorme. Diba? Sisihin mo na. Ano mangyayari? Sige. Sisihin mo sila. Ano mangyayari? Baha pa rin. Eh kung kumikilos-kilos tayo, ipakita mo sa kanila na, ito yung ginawa, ito yung problema nyo. Inaayos ko. Eh di, mas okay. Diba? Hindi to parang pelikula, Yorme. Hindi to pelikula na laging maganda ang kailangan kwento. Hindi ganon. Laging maganda kwento, laging dinadala mo eh. Laging ikaw ang bida sa pelikula eh. Hindi ako galit sa'yo, Yorme ha. Hindi ako galit sa'yo, Yorme. Ang gusto ko lang maayos siyang Maynila dahil tiga Maynila ako. Maria Lumeda, pabati ang asawa ko, Mayda Nayuki. Shoutout po, Ma'am Mayda Nayuki. Measures sa lungsod gaya ng Maynila at hindi raw akma na i-single out ang mga partikular na area o distrito. Kaya ang panawagan ni Abante, malalimang investigasyon sa lahat ng mga flood control projects sa lungsod, hindi lang noong nakaraang termino, kundi mula pa noong 2019 o mas matagal pa. Hindi Tama! 2019, kung gusto talaga imbestigahan, panahon ni Digong. Diba? Unahin natin yung Dolomite. Unahin natin kung ilan po ang sinara sa Dolomite Beach at gaano ilang milyon ang ginastos diyan, 500 plus million para sa ilang metro lang na puting buhangin. Nagmukhang tanga yung mga Maynila diyan eh. Ginawang tanga yung mga tiga Maynila dyan, sa totoo lang. Yung project na yan, ang ginawang tanga ang Manileño. Bakit kamo? Parang sabik na sabik ang Manileño sa white sand. Pagayin mo si BBM, no joke. Diba? Parang ginawang engot yung mga Manileño eh. Wow, white sand. Tuwan-tuwa yung mga Manileño. Ganun ba? Dapat national government projects ang tignan, kundi pati na ang mga ginawa ng LGU.
At dagdag ni Abante, solusyon ang kailangan ng mga taga Maynila at hindi anya mga soundbite. Oh, tama. Hindi sandwich solusyon. Solusyon ang kailangan. O, yan naman po ang ating reaksyon. Maraming salamat po sa inyo, ha. Okay, shoutout muna tayo. Shoutout muna sa ating admin, Mama Lalaine Kamandag, Mami Irene, Daddy Armin, magpagaling ka. Para Eduardo, Mami Doms, Alex, and Susie. Sa BMB family, shoutout Lucy, Jovi, Ram J, BMB na yan. Negros Island, BMB Sweet Sense. Ma'am Glenda, shoutout. Rusty Manalo, Paring Marliari, Your Filipina Page. Caroline Makino, Maria, Elvila Flores, Mami Chris Rose, thank you po Mami. Jennifer Rans, Buds Manalo, Maria Lumeda, Mardia, Mama Loves, KMC, The Lone Star, Jenilyn Perez, Libra, Cereza Force, I love you, thank you Chay Cher, magpagaling ka Chay, magpagaling ka Chay, I love you. Roger Mabait, Lorna Matipo, Lisa Rivera, Roel San Pedro, Criselda Apare, Rosalie Yuama, Lancelot, Dani, Ma'am Joey, shout out. Sir Roger Mabait, thank you po. Kelly, JJ, Jerry, Nonito Inocente, Sweet Sense, Maria Sunakawa, Elizabeth Napisa, Chinita ako, Emotera, shoutout sa inyo. Sheila Katabian, Christy Jam MG, Vince Boy, Chanel Paris, Nisha Leonor, Alex Penalba, Ron Jams, Lilian Lobrera, Jalu Teroso, Nora Morales, Lilia Tokoyashi, Ron Jams, Ron Jams ulit, Aris de Guzman, Lourdes Yomog, ayan, Beans Boy, shout out. Ay, nabanggit na kita. Sarah Mau, shout out. RR Gem, thank you. Yoshina, Hoshina, si Laila, Marilu, Meda, tapos na yan, Larissa Sumayam, Maris Gamata, Maria Victoria, shout out. Vin, Alana, Nick Candido, shout out tol. Gilbert Gule, I love you too, Nora Morales, Jocelyn Jimenez, Nanita Kayabyab, RR Gem, nabanggit na kita, Camelia Carasi, Susan Agustin, Mrs. Perez, shoutout po. Albert Garcia, si JJ ako. Malyari, hindi ano to, Salabat, ano to hangover. Betsaida, Mabel Santos, Raquel Lavales, Lito Braga, Mac Estrada. May testingin pala tayo. May testingin tayo. Check. May testingin tayo Okay. Ano bang topic? Yeah.
may justisya na pala kasi si Digong ay nakulong na. Tama lang yan, hayop ka, magdusa ka. Sa 50,000 na pinatay mo, parang hindi sila Pilipino. Nag-aantay kami ngayon na malagay ka na sa garapon. Ang pinakamasamang presidente na talagang ubod ng arte, ginampanan ay wala naman kasi nga siya ay walang silbi. Kailan ba mananatili sa dilim ng araw? Sino ang lalaban sa mga nawala? Paano na ang katarungan? Sa bawat luha ng inang nagdadalamhati, sumpa ng hustisya, kailan ba mananatili? Malapit na siyang malagay sa garapon. Ang saya noon kasi naman mabibigyan ng hustisya bawat pamilya na pinatay niya. Yung mga DDS, sana mangyari sa inyo ang ganong sitwasyon nang maramdaman nyo kung ganang sakasakit mga kampon. Tapos kahapon meron pang guide save Duterte sa Davao. King ina naman, ako ay napapaayaw. Mga bulag na mga luga, mga timawa na mga walang hiya. Oh! Sa dilim ng araw, sino ang lalaban sa mga nawala pa na ang katarungan? Sa bawat luha ng inang nagdadalamhati, sumpa ng hustisya, kailan ba mananatili? Sa dilim ng araw, sino ang lalaban sa mga nawala? Paano na ang katarungan? Sa bawat luha ng inang nagpadalamhati, nagtanong lang, tinawag ng demonyo, hinulit, pinatay. Thank you, Ma'am Christina Jam MG. Hingal ako dun, ha? Hingal ako. Kita-kita tayo susunod. I love you all. Ito na po uli ang ating closing song para sa inyo, para sa Pangulo, para sa mga impacto, para sa mga kulugo. Thank you. I love you all. Hayop naman si Joel is Lord. Kita-kita ang impacto, kasabwat pala nito ang kontraktor. Isa rin palang konsentidor, may paghahasa-gahasa pa siya. Ano ngayon, buko ka na, tigil-tigilan mo kami na kung umasta ka, inosente siya. Kasabwat ka, kasama ng kapatid mo sa litrato, may pakating ribbon pa ang impacto, bukong-buko na kayo. Bongbong, ikaw ang tumatayong pag-asa ng mga taong puso at walang hustisya. Hindi ka natatakot, sino man makaharap. Yan ang presidente naming mahirap. Bongbong, ikaw ang tumatayong pag-asa ng mga taong inabuso. Abangan nyo, ha, Bongbong Part 3. Ginagawa ko na Bongbong Part 3. Love you too, Pinky and Jay. Yeah. Yan ang presidente naming mahirap. Nawala na ang impeachment.
Keso ganon, keso ganyan, ang dami nyong kinikeso-keso, mga magnanakaw, palanakawatan. Ano na cheese, kamusta ka na? Ang mga bata nabubuko na. Siyempre hindi nila magagawa yon kapag hindi ka sangkot, diba? Malapit na kayo, malapit na kayong lamukutin dito sa pangunguna ni Lacson. At happy birthday nga pala, Tito Soto. Happy birthday, Uncle. Bongbong, ikaw ang tumatayong pag-asa ng mga taong inabuso At walang hustisya. Hindi ka natatakot, sino man makaharap. Yan ang presidente Oy, Larissa, thank you, naming mahihirap. Bongbong, ikaw ang tumatayong pag-asa ng mga taong inabuso at walang hustisya. Hindi ka natatakot, sino man makaharap. Yan ang presidente naming mahihirap. Kahit anong mangyari, ikaw ay sasamahan. Mga yapak mo aming palagi ang susundan. Taong bayan minahal at hindi mo iniwan. Bukas ang iyong tenga sa katarungan. Kahit anong mangyari, ikaw ay sasamahan. Mga yapak mo aming palagi ang susundan. Taong bayan minahal at hindi mo iniwan. Bukas ang iyong tenga sa katarungan. PBBM, give justice to all. Not me, but for us all. That's the kind of president we have. English, motherfucker. Bongbong, ikaw ang tumatayong pag-asa ng mga taong inabuso at walang hustisya. Hindi ka natatakot, sino man makaharap. Ayan po, happy birthday sa anak ni Glenda. Sabi ni Mami Jan Barocao, happy birthday. Ang Glenda, birthday ba? Happy birthday sa anak ni Glenda. Anong pangalan yan? Glendo? Napa-English pa ako eh. Kasalanan ni Lone Star to eh. Napa-English pa ako. Ayop eh. Uy, the Big Five na. The Big Five na, bye-bye.